Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na dumarating hindi sa tamang oras, hindi rin sa tamang paraan. Dumarating sila sa mga araw na iniisip mo na tapos na ang lahat na masarap na lang mag-isa at kalimutan ang sakit ng nakaraan. Si Ivy ay bagong sugatan sa puso. Pagkatapos ng matinding breakup, pilit niyang tinatago ang lungkot sa likod ng ngiti at abala sa trabaho. Akala niya sapat na ang sarili niya. Akala niya tapos na ang lahat. Si Rhea sa kabilang banda ay tahimik na nagmamasid, hindi lang sa paligid, kundi lalo na kay Ivy. Alam ni Rhea na may puwang sa puso ni Ivy na hindi pa natatabunan ng mga sugat at handa siyang maging dahilan para gumaling ito. Hindi nila alam kung paano magsisimula ang pagkakaibigan lang ba muna o may mas malalim na pangingibabaw ng damdamin. Ang bawat ngiti, bawat biro, at bawat sabayang pagtawa ay unti-unting bumubuo ng puwang na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. At sa kwento na ito, matutuklasan nila na minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa hindi inaasahang paraan. Sa taong hindi mo akalain. Sa oras na iniisip mong tapos na ang lahat. Si Ivy ay nakaupo sa paborito niyang kainan sa tabi ng kalsada, hawak ang tasa ng mainit na kape habang nakatitig sa bintana. Ang ulan ay dahan-dahang bumabagsak sa labas, at tila ba sumasabay sa ritmo ng tibok ng kanyang puso, bahagyang mabagal, bahagyang mabigat. Hindi niya inaasahan ang araw na ito. Hindi niya inaasahan na may isang bagong tao sa opisina ang biglang magbibigay kulay sa kanyang tahimik na mundo. Hi, ikaw ba si Ivy? Lumingon siya at doon niya nakita si Rhea may ngiti na parang sinisilip ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Oo, ako nga, sagot ni Ivy medyo nahihiya. Ang saya mo naman makita. Ako si Rhea, bagong assign sa marketing team, sabi ni Rhea. May kislap sa mata. Pwede ba kitang samahan sa kape? Nag-alangan si Ivy saglit bago tumango. Sige, habang magkasama silang umiinom ng kape, napansin ni Ivy na hindi basta biro ang bawat tanong at ngiti ni Rhea. Para bang bawat salita niya ay may dalang init at malasakit na unti-unting bumubuo ng pakiramdam na matagal nang gusto ni Ivy, pero pinipigilan. Ang ganda ng ulan ngayon, diba? Sabi ni Rhea, tinitingnan ng bintana. Oh, sagot ni Ivy, pilit na nakangiti. Ngunit sa loob niya, may kakaibang saya na hindi niya matakasan. Sa mga simpleng sandali ang sabayang pagtawa, ang magkahawak na silya sa mesa, at ang dami ng tanong na tila ba gusto pang makilala. Si Ivy unti-unti nang sumisiklab sa puso ni Ivy ang isang damdaming matagal niyang iniiwasan, pag-ibig. At hindi niya alam kung paano haharapin ang posibilidad na ang taong ito, si Rhea ang magiging dahilan para gumaling ang puso niya o muling masaktan. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unti nang naging parte ng routine ni Ivy si Rhea. Sa tuwing magkakasabay sila sa opisina, may dalang ngiti si Rhea na parang nagliliwanag ang buong araw at hindi maikakaila ni Ivy na naiiba ang pakiramdam na yon. Uy, Ivy, tara lunch tayo, tawag ni Rhea sa kanya. May sabay na buntong hininga ng excitement. Napangiti si Ivy kahit alam niyang pilit niyang pinipigilan ang damdamin. Sige. Saan tayo pupunta? Habang naglalakad sila papunta sa maliit na cafe malapit sa opisina, napansin ni Ivy ang mga simpleng bagay kay Rhea. Ang pag-alala sa bawat order, ang konting tawa sa bawat biro, at ang paraan ng tingin niya kapag hindi nagbabayad ng pansin sa mga tao sa paligid. Sa mesa habang nagkakape,
Biglang nagtanong si Rhea. Alam mo, Ivy, bakit ka parang palaging nag-iingat sa sarili mo? Napahinto si Ivy sa pag-inom ng kape, nagulat sa tanong. Paano mo naman nalaman? Sagot niya bahagyang nahihiya. Nakikita ko lang sa mga mata mo, sagot ni Rhea. Tinitingnan siya ng diretso pero may init sa ngiti. Parang may pinapasan ka pa na sakit. Tahimik na tumitig si Ivy sa mesa. Ang totoo, nasaktan siya sa nakaraan ang breakup. Ang panahong pakiramdam niya ay walang makakaunawa sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa presensya ni Rhea, parang may liwanag na dumadapo sa kanyang puso kahit papaano. Salamat, pulong ni Ivy, bahagyang ngiti. Hindi niya alam kung para sa kanyang sarili o para kay Rhea. At sa mga sandaling iyon, unti-unti nang lumalalim ang koneksyon nila, hindi bilis ang kilig, kundi banayad at tahimik na panggising ng puso. Ivy ay nagsimulang umasa. Hindi sa sobrang dami ng pangako, kundi sa simpleng katotohanan. Si Rhea ay nandyan at masarap sa puso na may kasama siyang magpapagaan ng mga sugat niya. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting naging mas natural ang samahan nina, Ivy at Rhea. Ang simpleng pagbabahagi ng lunch, pagtawa sa biro ng isa't isa, o ang mga maiikling mensahe sa chat ay nagiging highlight ng araw ni Ivy. Isang hapon habang naglalakad sila pauwi mula sa opisina, biglang umulan ng malakas. Walang payong si Ivy, kaya't agad na iniabot ni Rhea ang kanya. Uy, dala mo ba yung payong ko? Tanong ni Ivy. Medyo nahihiya. Dala ko, pero mukhang magkasya tayo kung gusto mo, sagot ni Rhea ngumiti. At iniikot ang payong para parehong maprotektahan sila mula sa ulan. Tahimik silang naglakad, magkatabi, halos magkadikit ang mga balikat. Ang tunog ng ulan sa paligid ay tila ba nagiging soundtrack ng kanilang tahimik na kilig. Salamat. Rhea, bulong ni Ivy. Tumitingin sa gilid ng mata niya. Walang anuman. Masaya akong makasama ka, sagot ni Rhea. May kaunting kiliti sa boses. Para sa unang pagkakataon mula nang masaktan si Ivy, naramdaman niya ang magaan na pakiramdam sa puso. Hindi siya pinipilit magpanggap. Hindi siya pinipilit ngumiti. Sa presensya ni Rhea, parang natural lang na maging masaya. Pagdating sa bahay, nag-text si Rhea. Ingat ka ha? Sana nakapagpahinga ka na. Nagbalik ng ngiti si Ivy habang tinitingnan ang screen. Ang simple lang na mensahe, ngunit para sa kanya, ito'y parang maliit na halik na nagbibigay init sa puso. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, iniisip ni Ivy kung paano unti-unting nabago ni Rhea ang mundo niya. Hindi niya inaasahan na sa pamamagitan ng simpleng kabaitan, tawa at presensya, muling sisilay ang pag-ibig sa kanyang puso. Isang linggo ang lumipas, at unti-unting naramdaman ni Ivy na iba, na ang tibok ng puso niya tuwing nakikita si Rhea. Hindi lang basta kasiyahan o aliw, parang may maliit na kilig na hindi niya matanggap kahit pilit niyang balewalain. Grabe, ang init ngayon, sabi ni Rhea habang naglalakad sila pauwi mula sa opisina, tinatanggal ang kanyang blazer. Ikaw, parang okay ka lang sa init, biro ni Ivy. Ngunit bahagyang nanginginig ang boses niya. Napatingin si Rhea sa kanya, nag-smile ng kaunti at nagtaas ng kilay. Bakit parang may tinatago ka, Ivy? Napahinto si Ivy sa paglakad. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo na para bang bawat simpleng titig ni Rhea ay nagiiwan ng init sa kanyang dibdib. Wala, siguro iniisip lang. Ngunit alam ni Rhea ang lihim ni Ivy. Alam niyang may mas malalim na nararamdaman ang kaibigan niya at masaya siya sa ideya. Ivy,
Alam mo, okay lang yun. Kahit ano man yan, nandito lang ako. Tahimik na tumitig si Ivy kay Rhea. At sa mga sandaling yon, para bang huminto ang mundo. Ang simpleng sinabi ni Rhea ay nagbibigay ng pakiramdam na matagal niyang hinahanap, kaligtasan at init sa gitna ng sakit ng nakaraan. Salamat, bulong ni Ivy, halos hindi marinig. Hindi mo kailangan pasalamatan ako, sagot ni Rhea. At naglakad silang magkasabay, magkatabi, at magkahawak halos nang hindi nila namamalayan. Sa gabi, habang nakaupo si Ivy sa kama, iniisip niya kung paano unti-unting nagbago ang kanyang damdamin. Ang dating sugatang puso ay unti-unting gumagaling sa pamamagitan ng ngiti, tawa at presensya ni Rhea. At sa unang pagkakataon mula nang masaktan siya, iniisip ni Ivy, baka handa na siyang magmahal muli sa isang paraang hindi niya inaasahan. Hindi na maikakaila ni Ivy ang nararamdaman niya. Sa bawat tawanan nila ni Rhea sa opisina, sa bawat simpleng chat at sa bawat sabayang coffee break, pakiramdam niya ay mas mabilis na ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon, pero ramdam niya, hindi na niya kayang pigilan. Ang dami nating trabaho ngayon, sabi ni Rhea habang tinitingnan ang mga dokumento. Pero masaya ako nakasama ka dito, Ivy. Napangiti si Ivy bahagyang nahihiya. Ako rin, Rhea. Kahit nakakapagod, mas okay kapag andyan ka. Rhea napatingin sa kanya. Ang ngiti niya ay may kakaibang init. Ivy, alam mo ba? Tuwing ganito, parang gusto ko lang hawakan ng kamay mo. Tumigil si Ivy sa pag-type sa computer at tumitig kay Rhea. Para bang huminto ang oras sa paligid nila. Really? Bulong niya, hindi siya makapaniwala. Oh, sagot ni Rhea. Dahan-dahan inabot ang kamay ni Ivy at hinawakan ito ng mahigpit pero maingat. Ang init ng kamay ni Rhea ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Ivy at nagpangiti sa kanya ng hindi niya kontrolado. Rhea? Bulong ni Ivy. Halos walang boses. Ang saya ng puso ko. Yun na siguro ang ibig sabihin ng tamang tao sa tamang oras, sagot ni Rhea. Tinitingnan siya sa mata. Parang gustong sabihin ang lahat ng nararamdaman niya. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Ivy sa kama, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ang mga simpleng sandali ay naging espesyal, at unti-unti niyang naiintindihan. Ang pag-ibig ay hindi laging mabilis o dramatiko, minsan dumarating ito ng dahan-dahan para maibsan ang sakit at mapaligaya ang puso. At sa unang pagkakataon mula nang masaktan siya, ramdam ni Ivy na handa na siyang magmahal muli at baka si Rhea na ang magiging dahilan para muling masaya ang puso niya. Isang linggo ang lumipas at unti-unting naging normal na ang kasiyahan sa presensya ni Rhea para kay Ivy. Bawat ngiti, bawat biro, bawat simpleng touch ay parang gamot sa puso niyang sugatan noon. Isang hapon habang naglalakad sila pauwi mula sa opisina, biglang huminto si Rhea at tinitingnan si Ivy ng diretsyo. Ivy, gusto ko lang sabihin, panimula ni Rhea. At napahinto siya nang matutunan na tumitig kay Ivy ng malalim. Sagot ni Ivy, bahagyang kinakabahan. Hindi alam kung ano ang sasabihin ni Rhea. Salamat, sabi ni Rhea, ngumiti. Salamat sa pagtitiwala sa akin. At sa pagiging ikaw. Ang saya ko kasi nakikita kong unti-unti kang gumagaling. Huminga ng malalim si Ivy at tumitig sa mukha ni Rhea. Rhea, hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang sinasabi mo sa akin. Salamat din sa'yo sa lahat. Naglakad silang magkasabay at habang dahan-dahang umaabot ang kamay ni Rhea kay Ivy,
Hindi niya na ito inalis. Ang init ng kamay ni Rhea ay nagpaalala sa kanya na ang pagmamahal ay hindi laging mabilis o masalimuot minsan. Ito ay dumarating ng dahan-dahan, dahan-dahang pumapawi sa mga sugat at takot. Alam mo, sambit ni Rhea, habang nakangiti, basta andito ako. Okay ka lang, di ba? Oo, sagot ni Ivy ngumingiti rin. At ramdam ang puso niyang unti-unting bumabalik sa dati mas malakas, mas maaliwalas, at handa na muling magmahal. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Ivy sa kama, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Sa bawat simpleng sandali kasama si Rhea, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa tiwala, sa pag-aalaga, at sa pagkakaroon ng taong magpapagaan sa lahat ng sakit ng nakaraan. At sa unang pagkakataon mula nang masaktan siya, ramdam ni Ivy na hindi niya kailangang matakot magmahal muli. Pagkalipas ng ilang linggo, mas lumalim ang samahan nina Ivy at Rhea. Hindi lang sila basta magkasama sa opisina. Nagiging bahagi na sila ng araw-araw ng isa't isa. Ang bawat tawanan, bawat coffee break, bawat sabayang paglalakad, pauwi ay parang maliit na mundo na tanging sila lang ang nakakaintindi. Isang araw habang nagkakape sa labas ng opisina, napansin ni Ivy na medyo tahimik si Rhea. Anong problema mo? Tanong ni Ivy. Hinahawakan ng kamay ni Rhea sa mesa. Wala naman, sagot ni Rhea. Ngumiti ng bahagya. Pero ramdam ni Ivy ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Ivy ay hindi mapigilang mag-alala. Rhea, alam mo pwede mo naman sabihin sa akin, di ba? Kahit ano man yun, nandito lang ako para sa'yo. Napangiti si Rhea, ngunit may halong hiya at saya. Alam mo, Ivy, minsan natatakot din akong masaktan ka. Pero tuwing kasama kita, parang nakakalakas ako. Parang kaya kong maging totoo sa sarili ko. Para kay Ivy, ramdam niya na unti-unti nang bumubuo sa kanilang dalawa ang tiwala at init ng damdamin. Hindi na ito basta kaibigan lang, may halong kilig at pagmamahal na hindi niya kayang itanggi. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi sa parke, biglang huminto si Rhea at tiningnan si Ivy. Ivy, gusto kong itanong sa'yo. Simula ni Rhea, bahagyang kinakabahan. Oo, ano yon? Sagot ni Ivy, tinatanggal ang buhok sa mukha, bahagyang nanginginig. Gusto mo ba? Subukan nating maging higit pa sa magkaibigan? Tanong ni Rhea, dahan-dahang inaabot ang kamay ni Ivy. Tumigil sa paghinga si Ivy. Ang simpleng tanong na yon ay nagpaikot ng lahat ng kanyang damdamin. Ang takot, ang lungkot, ang kilig, at ang saya lahat ay sabay-sabay. Ngunit bago siya makasagot, ngumiti si Rhea at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, pero gusto kong malaman mo, nandito lang ako para sa'yo. Ivy ay napangiti, bahagyang namumugto ang mga mata. Rhea, salamat, I feel the same. Ang mga simpleng salita ay naging simula ng bagong kabanata. Ang dating sugatang puso ni Ivy ay unti-unting gumaling, at sa presensya ni Rhea, natutunan niyang ang pag-ibig ay dumarating sa hindi inaasahang paraan, banayad, tahimik, ngunit tapat at totoo. Ngayon magkasama na sina Ivy at Rhea bilang higit pa sa magkaibigan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang lahat ay perpekto. May mga sandaling mahina ang loob si Ivy. Natatakot pa rin na masaktan ulit. Isang gabi nagkita sila sa labas ng kafe. Hawak ang mga tasa ng mainit na tsaa. Alam mo, Rhea, minsan natatakot pa rin akong magmahal, bulong ni Ivy. Tinitingnan ang steam na umaakyat mula sa tsaa. Rhea ay umupo ng mas malapit,
at hinawakan ang kamay ni Ivy. Ivy, naiintindihan ko, pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita sasaktan. Napangiti si Ivy kahit bahagyang nanginginig. Salamat, I really needed to hear that. Nagpatuloy sila sa kanilang kwentuhan, tumatawa nagtatalo sa biro, at sa mga simpleng moments na yon, ramdam ni Ivy na hindi niya kailangang magmadali. Hindi niya kailangang matakot. Ang pag-ibig ni Rhea ay banayad, tahimik, at may init tulad ng tsaa na kanilang iniinom. Kinabukasan, habang magkasama sa opisina, napansin ni Ivy ang maliit na bagay, ang paraan ng pagtingin ni Rhea sa kanya, ang halong biro at kilig sa bawat paglapit. Para kay Ivy, iyon ang paalala na ang pag-ibig ay hindi palaging mabilis o dramatiko. Minsan ito ay unti-unting nararamdaman, lumalalim at lumalakas habang kasama mo ang tamang tao. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, iniisip ni Ivy, kahit na masakit ang nakaraan, may mga tao na dumarating sa tamang oras upang pagalingin ang puso mo. Si Rhea ang dahilan kung bakit unti-unti niyang natutunan na magmahal muli nang hindi natatakot. Ngayon, magkasama na sina Ivy at Rhea hindi na bilang magkaibigan lang, kundi bilang dalawa na handa ng magmahal at pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Isang hapon, habang naglalakad sa tabi ng ilog, huminto si Rhea at tiningnan si Ivy ng seryoso. Ivy, gusto kong malaman mo, panimula ni Rhea. Humihinga ng malalim na sa lahat ng nangyari, sa lahat ng sakit na naranasan mo, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Hindi kita sasaktan. Mahal na kita. Tumigil si Ivy para bang huminto ang oras. Ang damdamin na matagal niyang tinatago, takot, lungkot, saya, at kilig, lahat ay sabay-sabay na naramdaman niya. Rhea, I love you too, simbulong ni Ivy. Ang tinig niya ay may halong saya at luha. Salamat sa pagdala ng liwanag sa buhay ko. Sa puso ko. Ngumiti si Rhea at dahan-dahan nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Ang mga mata nila ay nagtagpo, punong-puno ng pagmamahal, pangunawa at tiwala. Walang malalaking salita, walang dramatikong eksena, ang kanilang pagmamahal ay tahimik, banayad at tapat. Ngunit sa katahimikan at simpleng presensya ng isa't isa, ramdam nila ang lahat ng pangako at pangkarapisang pag-aibig na magkapadaan sa bawat sugat at magpapasaya sa bawat araw. Naglakad silang magkasabay, hawak ang kamay, at sa bawat hakbang, ramdam nila ang seguridad ng tunay na pag-ibig. Ang nakaraan ay hindi na hadlang, ito'y bahagi na ng kanilang kwento, na inuwisod tayo puno ng pag-asa, healing, at walang hangganang pagmamahal. Ivy at Rhea ay natutong magmahal muli sa isang paraan na banayad, tahimik at totoo. May mga pag-ibig na dumarating ng hindi inaasahan. May mga puso na sugatan at natatakot, pero may taong dumarating upang pagalingin ito. Si Ivy at Rhea ay natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging mabilis o dramatiko. Ito ay dumarating sa tamang oras, sa tamang tao, at sa tamang paraan, banayad, tahimik at tapat. Ang nakaraan ay hindi hadlang, kundi aral na nagpatibay sa kanila. At sa bawat simpleng sandali, sa bawat ngiti at halik sa mata ng isa't isa, natutunan nilang magmahal muli ng walang takot at buong puso. Minsan, ang pag-ibig ay hindi hinahanap, dumarating ito sa paraang hindi mo inaasahan, at doon mo matutuklasan ang tunay na ligaya.